Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na balita ang kumakalat ngayon online na nagsasabing confirmed umano na natagpo ang patay si Ferdinand Marcos Jr. na mas kilala bilang PBBM. Ayon sa mga viral post, handa na rin umano si Sara Duterte na pamunuan ng buong Pilipinas. Isang claim na agad nagdulot ng matinding pagkabigla at pagkalito sa publiko. Gayunpaman, hanggang sa mga oras na ito, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Malacanang o sa alinmang ahensya ng gobyerno na nagpapatunay sa nasabing balita. Wala ring inilalabas na pahayag ang mga lehitimong news organizations tungkol sa umunoy pagkamatay ng Pangulo, kaya't itinuturing itong hindi beripikadong impormasyon. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong uri ng balita ay maaaring bahagi ng disinformation na mabilis kumalat sa social media, lalo na kung may kasamang matitinding salita tulad ng confirm kahit wala namang sapat na ebidensya. Mahalagaan nila na suriin ang pinaggagalingan ng impormasyon at iwasan ang agarang pagbabahagi nito. Sa ngayon, nananatiling walang katotohanan at walang kumpirmasyon ng nasabing ulat. Patuloy ang paalala sa publiko na maging mapanuri at umasa lamang sa opisyal at mapagkakatiwalaang sources ng balita. Ang responsableng pagbabahagi ng impormasyon ay mahalaga upang maiwasan ng pagkalat ng fake news at mapanatili ang katotohanan sa gitna ng mga ganitong usapin. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Cheloy Garafil, dahil sa utos ni Bangag, ang impeachment complaint natin, so isumpa na lang natin, okay? Isumpa na lang natin si Bangag na lalong magkaroon ng ITs, lalong mamaga ang iyang boto, man badodong, okay? So bototitis versus impuetment. Okay, sa kapapasok lang, alam niyo naman siguro yung mga pasabog, di ba? Na yung si Bangag talagang double trouble dahil hindi lang yung mga itis, diverticulitis. Sabi nga nang nag-post, sabi ni Mahal na Reyna, o sino pa ang unang nag-post noon, talagang tama lang yung kiniklaim nilang sakit na may diverticulitis kasi dinadivert nila yung issue. Pero ako, based doon sa gusto ko ipa-visualize sa inyo, ang boto ni Bangag may bototitis. Namamaga dahil nasusobrahan. Pati yung puwet niya, hindi lang impuetment, impetitis, puetitis. Kasi namamaga-maga na rin siguro yung kanyang, yung kanyang wet pox dahil nga sa pagbubuli-buli niya. So, ganito kababoy, ang Bangag administration. Alright? So, dun sa video na yon, kapag nagkaroon ng premiere night, which I know nag-aantay kayo, makikita din si Zatanas na ina-assist niya talaga si Ngagva sa kanilang sa kanilang GG, na mga ganon. Mga ganong hanash. So, sobrang kadiri talaga. The reason why, gusto lang ating Shirley Temple look. O, di ba? Ano pa naman ni Shirley Temple sa lola nyo? Excuse me. Hello? Alright. Sabi, mas bagay sa iyo, ma'am, yung bago mong buhok, sabi ni Jose Marlon. Abangan nyo, at marami tayong darating na mga buhok. I love the telephone hair of yours, sabi ni Liar Ann. Oh yeah, thank you. Hindi ko akalain na babagay pala sa alindog natin to. Imagine nyo, ang lakas makaputi. Alright. So yun ang mga bagong anong mga bagong pasabog? Siyempre, ipinaglalaban pa rin ng ating grupo na kung saan ang impeachment from the Filipino people, itong impeachment complaint ni impeachment complaint laban dito kay Bangag na ayaw nga nilang tanggapin. So mga kababayan, alam na alam talaga, napag-usapan naman na natin na the reason ayaw talaga nilang tanggapin yan kasi alam nga nila na very powerful yung impeachment complaint ni Bangag. Kaya nga nagkakaroon siya ng bototitis at saka impuetitis. Diba? Kaya siya, ginakurdam na balas siya. Kumbaga, kinakabahan na siya dahil talagang pag napalusot, which is, I doubt it na palulusutin talaga nila yan, by Monday,
I hope bumalik no itong ating grupo nila, dating Congressman Mike Defensor, si Attorney Topacio, Respicio, sila kong dating Jing Paras, Manong Chavit. So yun yung mga dapat talaga i-push nila ito. At sinabi nga nila sa kanilang mga interview na irereklamo nila si Cheloy amoy jotok o amoy kulob sa Supreme Court dahil obligasyon ng opisina ng Secretary General na tanggapin itong impeachment na ito laban kay Bangag. Kaso nga, puro diversion, right? Let. Hi, you're pretty like me. All right? So ngayon, ang sinasabi ng grupo nila kung Mike Defensor ay willing nga magtestigo itong si Zaldico dahil si Zaldico ay malupit na nagbigay ng testamento na siya ay naging kasabwat o inutusan siya ni Romualdez para mag-deliver ng bilyon-bilyong pera doon sa number 30 Tamarind Street sa Forbes Park. At ito ay dadalhin kay Bangag. Ulit-ulitin natin ang kadyutahan ng Bangag na ito na hanggang ngayon nakalimutan nyo na nga yung ipinangako niya na doable daw yung 20 pesos per kilong bigas na hanggang ngayon hindi yan na achieve at napagod na lang kayo ng bonggang-bongga. Di ba? Yes, sabi ni Budit. Hi Budit! I love you Budit. Ayan, si Mia Pochi. I love you to palangga, si Mia Pochi. Okay. Bumabata daw ako lalo, sabi nila ito. Sa susunod kong vlog, nakita nyo, nakatsupo na ako. May tsupo na tayong bit-bit dahil sa sobrang bumagets na tayo. Alright. So according to this complaint, impeachment complaint ng grupo nila, Cathy Binag, di ba? Whistleblower din yan. Ang isa sa mga mabibigat na nirereklamo kay Bangag ay yung since 2023, yung 588 billion unprogrammed appropriations. Alright? Ito ay sinasabi ng kanilang nakalagay doon sa impeachment complaint ay inirekomenda ang mabilis na pag-veto dahil sa umano'y vote buying at maling paggamit ng pondo. Alright? So yun ang isa sa mga reklamo. Actually, hindi lang yan. Ang pandaraya ni Bangag Jr. sa eleksyon, isa yan sa mga pasabog ni Attorney Glenn Chong, 'di ba, noong 2022 na hanggang ngayon hindi rin sila nag-file ng defamatory or any case laban kay Glenn Chong sa kanyang Attorney Glenn Chong laban sa pasabog ni Attorney Glenn Chong na dinaya nga yung 2022 election. So ngayon, yun yung mga malupit na allegation o na grounds for impeachment ng ating mga magagaling na abogadong nag-represent dyan sa third impeachment case. Tapos, ang sinasabi pa dito, hindi siya sinasabi, no, yung grounds, di ba? Remember, the PhilHealth reserves, the budget na inilipat nila sa National Treasury na ginastos nila doon sa infrastructure chucho na para sana sa kalusugan ninyo. 'Di ba? Pero kaya inilipat sa infrastructure, sa National Treasury kasi nanakawin lang ng mga walang hiyang yan. Another issue yung paggamit ng social funds 2025. Paggamit ng pondo ng Kongreso para sa, according sa kanilang reklamo, sa vote buying noong 2025. At yung pinakamalupit, yung pagkidnap kay Pangulong Duterte. By the way, may update yan ngayon. 2025, di ba, ginigiit ng depensa natin ng ng kampo ni Pangulong, ng abogado ni Pangulong Duterte na dapat talaga pakawala na si Pangulong Duterte, i-release na si PRRD dahil wala na nga silang jurisdiction diyan kay PRRD. Dahil alam naman natin na talagang pinakidnap yan si PRRD ng mga bangag. So isa yan sa grounds for impeachment. And now, iginigiit ng ICC na sana nga talagang masanction na sila totally, na kesyo noong 2018, nung sinimula nila ang preliminary investigation, miyembro pa or state party pa ang Pilipinas. Mga kababayan, kung bakit nakakagigil, wala pa nga silang matibay na ebidensya na si Pangulong Duterte ay nag-utos na gugurgurin. Okay? Yung mga sinasabi nilang gugurgurin. Wala nga silang ebidensya. Puro fabricated witnesses
yung pinresent ng mga kaliwang grupo at yung mga iginapang ng bangag administration at ng makakaliwa, di ba? So yun yung ginigiit doon sa bagong update. Okay, wag na natin banggitin yung mga Rome Statute chuchu, Basta ang buod lang ng 12 pages yon para binasa ko, iginigiit ng depensa like sa panig ni PRRD na dapat ibasura na yung ICC case na yan dahil wala na talagang jurisdiction ang ICC. So again, sabi nga nila, yun nga, 2018 nag-preliminary na kami. 'Di ba? 2018 din tayo nag-withdraw ng March. Okay, si PRRD din 2019 naging 'di ba? Jurisdiction 'yan ng mga judges sa ICC. Kung ibabasura na nila yung kaso ni PRRD para makauwi na si PRRD. Hindi nga nila gagawin 'yan. Dahil in-expose ko nga sa inyo yan, 2023, na nakipagsabuatan ang mga tiwali na opisyal ng ICC sa bangag. Pinakita ko pa sa inyo yung mga passports. Alam ni Zaldico yan. And I hope Zaldico will speak up very, very soon. Maraming alam si Zaldico diyan sa pagpapakidnap kay PRRD. Right, Zaldi? And I'm looking forward to see you in my dreams at mag-cheers tayo at magkapi-kapi tayo. I hope, ASAP na talaga yung mga susunod na pangyayari. 'Di ba? In-expose ko sa inyo, pinresent ko sa inyo ang yung ID nila. Hawak ko yung ID niya ng passport, okay, ng mga ICC representatives. So ngayon, mga ICC officials. So hindi talaga pakakawalan si PRRD kasi nga, mga kababayan, si bangag talaga. Okay? Si bangag talaga at si Lisa Tanas at si Remulla, yung mga buwaka ng genemis na mga bototitis na yan, sana kunin na sila talaga ng mga bulating pinagapang ko at nagmagmaga na ang kanilang mga joto ba. So, anyway, mga kababayan, kung para sa what do you call it? 'Di ba ang ICC yung kaya sila nandiyan dahil kailangan mapanagot ang mga tao o yung mga leaders na tao, mga leaders sa iba't ibang bansa sa kanilang pang-aabuso against humanity or crime against humanity. Pero yung ginagawa nila, okay, pang-aabuso, okay, crime actually yung ginagawa nila, pag-aabuso sa isang presidente na 80 years old na hindi naman nangatatakas yan or kung ano man ang gagawin yan, na dapat naging makatao sila na bigyan ng provisional what do you call it? Release ang PRRD kahit dyan lang sa Netherlands. Para naman in and out, ang pamilya ni Pangulong Duterte, makakain man si PRRD ng paksiw na favorite niya, ng tuyo, ganyan-ganyan. But syempre, harangan natin yung mga alpot. Baka magbika-bika na naman ng mga jalpot. But anyway, seriously, okay? Dapat ganun ang ginagawa ng ICC. Pero again, wala na talaga tayong maaasahan dahil nga nakaplano na yan. Dahil si Lisa Tanas, si Bangag, alam ni Zaldico yan eh. And I can't wait for Zaldico to speak up about it. You know that, Zaldi? Kasi 'di ba sa hotel mo yan. So, and at least maganda ngayon ang development dahil nga based doon sa statement ni dating Congressman Mike Defensor na nakausap niya si Zaldico at willing na mag-testify laban kay Bangag Jr. kung sakasakali na ma-accept yung impeachment na yan, which is sabi nga natin, medyo 50-50 yan kasi ngayon pa lang ayaw talaga nilang tanggapin yan. So ngayon mga kababayan, kaya kawawa talaga ang PRRD dahil yung battle natin sa kanya, mahirap yan dahil hindi talaga makatao yung ICC. Nandiyan dyan sila para talagang magkapera, di ba? Dapat nga singilin. Alam ko may mga provision na kapag I don't know, parang wala pa siguro sa history ng ICC na kapag naipanalo natin ang PRR, let's say for example let's just give an example na ma-acquit si Pangulong Duterte, wala silang mapatunayan na si Pangulong Duterte ay mayroong direct instruction or chain of command na sinasabi nila na inutusan itong mga pulis na ito na manggurgur, di ba? Mga ganyan. Kasi yun ang kailangan nilang mapatunayan ng mga demonyong mga kaliwang grupo sa prosecution, ICC, na nagkaroon ng direct command, si PRRD, na ito, gurgurin mo yan, gagawin mo yan. Di ba kaya nga hanggang ngayon, wala pa rin
silang ebidensya. Kaya di ba recently, few days ago, nanawagan ang mga yawa na, oy, mga pulis, mga ganyan, baka pwede kayong magtestigo. Dahil sasabihin nyo na inutusan kayo ni Duterte. Narinig nyo naman, kahit si Pangulo Duterte straightforward, ano ang sabi niya? Ipagtanggol ang mga Pilipino, ipagtanggol nyo ang sarili ninyo. Hulihin nyo yung mga bangag. Okay, mga addictos, lahat. Okay? Ngayon, kung lumaban, doon mo lang ipagtatanggol ang sarili mo. But, we have to be honest here. Na even nung time ni Pangulong Duterte, even before na time ni Pangulong Duterte, pagsimula pa lang, pagkagaling pa lang natin sa pananakop ng mga banyaga, talagang talamak na ang pagtatraidor ng mga taong nakaupo, like mga police officers na yan, kasi kaya nga may mga police brutality, may mga inaapi, may mga tinatamnan ng pulburon, tinatamnan ng kaso dahil mga siraulo itong ibang mga kapulisan na ito dahil pinagkikitaan nila yung pag-extort ng pera sa mga tao randomly. So hindi natin ialis siya na may nangyari talaga nung panahon ni Pangulo Duterte na may gumurgor na mga pulis na mga tiwali. But hindi ibig sabihin na may direct na utos si Pangulo Duterte, okay, gurgurin mo yan. Walang ganon. Okay? Dahil nirehab pa nga yan eh. Nirehab pa yung mga ating mga kaibigan na naligaw ng landas at kayo mismo makakapagsabi yan. Mga kababayan, na even yung inyong mga kapatid, ang inyong mga pamangkin o mga whoever, di ba? Ay nakaligtas nung panahon ni Pangulong Duterte. So isa yan sa mga ipa-file na nakasalansan doon. Hindi pa na-file kasi hindi natin tinanggap, di ba? Yung impeachment complaint laban dito kay Bangag, kay Boto Taitis. Ngayon, mga kababayan, so talaga naman itong itong Bangag administration, sabi nga, sanib puwersa na, no? Ang makadilaw, ang maka-NPA, talagang sanib puwersa na sila. So, ito, binanggit ko to kagabi na isa sa mga ginawa ni Bangag ay yung sugar order. Di ba? Yung kasabwat nila, yung mga, mga importers na nagbigay ng pera sa kanila during the campaign, kahit nakulang sa mga dokumento about that sugar importation, binanggit ko yung kahapon, at hindi tumaan sa tamang bidding, yan ang mga impeachable offense ni Bangag. Okay? And another issue, yung yung pagharang sa mga investigation laban dito sa pagnanakaw dyan sa flood control na yan at yung pagiging selective ni Bangag. So yan yung mga sinasabi ng third impeachment complaint. Okay? Pataas sa presyo ng bilihin dahil sa pagnanakaw ni Bangag. 'Di ba? Yung dinarobong mga budget for health, for education, at pagnanakaw nila at lahat-lahat na yan, mga kababayan. Alam mo, dapat talaga ma-impeach na si Bangag na yan. Pero again, mas mabilis kung siya ay lalong magkaroon ng boto taitis. Mabaganang mabaga yung boto niya sa kajugjug niya o sa kapasupsop niya para matapos na at makalaya na ang taong bayan. Ano recently, di ba? Anong sabi ni Trillanes na pisot? Okay, ano ba sabi natin? Ano sabi ni pisot? Ay, Trillanes na pisot. Dinadaga na yung pisot. Okay? Sabi ni Rilo Bolatis-Sain. Di ba yung interview niya? Haba pala ng interview niya. Ang sinabi ni Trillanes pisot, okay, na duwag. Okay, talagang duwag yung Julolis na yan, di ba? Trillanes Julolis Pisotis. Yan dapat ang pangalan mo. Sabi niya, so ngayon, di ba? Kahit na daw sabi niya may problema tayo araw-araw, dapat wag nating kalimutan na napakahalaga ng 2028 elections. Kasi critical yung kinabukasan ng demokrasya o ng taong bayan. Kung daw sabi niya, muli daw pipili ng mga leader o maling leader katulad ng mga Duterte. Can you believe that? Sabi niya, kung maibabalik daw sa kapangyarihan ng mga Duterte, delikado daw ang bayan natin. Imagine mo kung gaano sila katakot. Kaya sabi niya, nanawagan niya, oy mga bangag, mga kaliwang grupo,
dapat magsanib puwersa na tayo laban sa mga Duterte. So yan mga kababayan,